Shoutout sa inyo mga anime lovers. Ang anime natin ngayon ay may pamagat na So I'm a Spider So What? At ito ang part 4 para sa series na ito. Bago magsimula ay mag-like and subscribe ka muna Lodi para mga chup-chup. Palaisipan pa rin kay Wakaba kung sino ang babaeng nakausap niya sa smartphone, saka naisip niya rin na baka alam nito kung bakit siya na-reincarnate, pero sa dami ng iniisip ay nainis ang bida. Na-realize naman ni Wakaba na walang magagawa ang pagrereklamo kaya magpo-focus na lang siya sa makakaya niyang gawin, na pinalakpakan naman ng iba pa niyang katauhan sa loob ng isip niya. Naisipan ng bida na mag-practice ng magic nang makita na rin niya sa wakas ang daan papunta sa upper stratum ng kuweba na labis niyang ikinatuwa. Samantala malungkot ang pamilya nila Lane sa palasyo dahil sa pagkasawi ni Julius, nang sabihin ni Silas na dapat daw ay pinagpaplanuhan na nila ang susunod na hakbang, na kinontra ng isa pa nilang kapatid pero sinang-ayunan naman ng tatay nilang hari. Dagdag pa ng hari na alam daw nilang nagsimula na sa pagkilos ang Demon Army, na baka may kinalaman din daw sa pagkasawi ni Julius. Nag-report naman ng isang sundalo tungkol sa ginagawang pananakop ng Demon Army dahil sa tuluyan na daw na nasakop ang isa nilang base dahil tinulungan daw ng isang Queen Teretect ang mga kalaban. Maging ang iba pa nilang mga base ay nasa masamang kalagayan na rin daw maliban sa pinamumunuan ni Master Ronan na nagawang mapaslang ang isang commander ng Demon Army. Napagpasyahan naman ng hari na isekreto na muna ang pagkamatay ng hero para hindi magpapanik ang mga tao. Pinapahinto na rin ng hari ang pagpasok sa academy ng bagong nakatanggap ng hero title na si Lane para daw mapaghandaan ang araw ng pag-announce ng balita sa mga tao. Samantala sa battlefield ay na-clear na nila Master Ronan ang paligid pero nabawasan pa rin sila ng 10% ng mga sundalo. Naalala ni Master Ronan ang karanasan 15 years ago nang mag-imbestiga sila sa kuweba ng Elro dahil sa usap-usapang lumalabas sa kuweba ang mga monster na nakatira doon dahil tinatakbuhan nila ang isang mapanganib na gagambang halimaw na maaaring isang S-rank. Nagpunta sila sa lugar kung saan huling nakita ang nasabing gagamba, nang biglang hindi makagalaw ang isa sa mga sundalo dahil natrap pala ito sa sapot. Hindi umuubra ang espada sa matibay na sapot kaya naisipan ni Ronan na gumamit ng apoy pero kahit ang apoy ay nahihirapang lusawin ang sapot kaya nilakasan ni Master Ronan. Namamangha ang mga tao sa katalinuhan ng gagamba dahil sa mga likha nito, nang maramdaman ni Ronan na nandoon na sa lugar ang halimaw at nakita itong mukhang mabangis at malakas. Hinaranggan ng gagamba ang daanan nila, pagkatapos ay ginamitan nito bigla si Master Ronan ng appraisal skill para malaman kung gaano kalakas ang mage. Sinilip din ni Ronan ang mga stat ng halimaw kaya nagulat siya sa pambihirang lakas nito at napakaraming mga skill, kaya hindi napigilan ni Master Ronan na hangaan ang halimaw. Naghanda ang mga sundalo kaya gumamit ng Mala Conqueror's hockey move ang gagamba kaya nawala ng malay ang mga ito, habang pinipigilan naman ng kasama si Ronan dahil gusto niyang lapitan ang nasabing monster dahil sa pagkamangha. Napagtanto ng mga tao na hindi nila matatalo ang monster at group teleportation na lang daw ang tanging magagawa nila para makatakas sa nakakatakot na gagamba. Plano nilang protektahan si Ronan habang nagchat-chat ng group teleportation kaya nagpalabas ng iba't ibang mga uri ng mga monster si Birames para libangin ang kalaban. Sa utos ni Birames ay pinagtulungan ng mga monster ang Zoela Spider, ngunit sa kabila nito ay nagawa ng gagamba na matalo ang agila pati na rin ang tiger kaya nagtakbuhan sa takot ang mga sundalo. Gumamit din ng wind magic ang gagamba laban sa isda ni Birames nang mapansin niya na nababawasan ang HP ng rock turtle na baka dahil sa lason. Nauubos na rin ang mga sundalo kaya nagsummon ulit si Birames pero agad itong pinagpapaslang ng gagamba maging ang natitirang mga sundalo. Pinapatakas na ni Birames si Master Ronan nang mapansin ng gagamba na tumatakas sila kaya ginamitan ito ng venom dart si Ronan pero niligtas siya ng kasama kaya ito ang nasawi samantalang naputol naman ang kamay ng mage na matagumpay naman na nakatakas. Pagkabalik sa base ay agad na ginamitan ni Ronan ng healing magic si Birames na sa kabutihang palad ay nabuhay ulit at ang insidenteng nangyari ay kumalat sa buong lupain at tinawag ito na Nightmare of the Labyrinth. Napag-alaman na si Wakaba pala ang nasabing gagamba sa Nightmare of the Labyrinth at nainis daw siya dahil winasak ng mga tao ang bahay niya gamit ang apoy at saka self-defense lang daw ang ginawa niya dahil ang mga tao ang unang umatake. Dagdag pa ni Wakaba na namarkahan naman daw niya ang dalawang nakatakas saka nagpatuloy na siya sa paglalakbay para makalabas ng kuweba. Maaari na namang mag-evolve si Wakaba mula sa Zoela Spider, papuntang Edesane Spider na isang kilala at kinakatakutan na uri ng halimaw dahil sa pambihirang lakas at kakayahan nitong magtago. Dahil dito ay naisip ni Wakaba na isa na daw siyang Demon Lord saka sinimula na ang pag-e-evolve. Tagumpay nang nakapag-evolve ang bidang gagamba habang si Lane naman ay patuloy na nagsasanay dahil siya na ang bagong hero.
Isang buwan na ang nakakalipas mula nang huminto sa academy si Lane, ngunit hindi pa rin nakakalabas sa publiko ang balita tungkol sa kuya nito na si Julius na bagamat nasawi ay nakapagdulot naman ng malaking pinsala sa mga kalaban kaya tahimik pa rin ang lugar nila. Nababahala si Lane dahil bilang hero ay magiging mahirap na ang mga pagdadaanan niya, kaya nagsuggest si Faye na magkaroon daw sila ng kontrata para magawa ni Lane na ma-summon siya nito sa kahit na saang lugar. Hindi gusto ni Lane ang ideya dahil kaibigan daw at hindi monster ang turing niya kay Faye, pero tiwala si Faye na ito daw ang pinakamabuting solusyon para matulungan niya ang kaibigan sa gitna ng panganib. Dahil dito ay napapayag na ni Faye ang binata kaya naman nagkaroon na sila ng isang kontrata na mabilis lang nilang nagawa pero mamaya ay naging isang itlog muli si Faye dahil nag-e-evolve. Samantala nang mapa level 10 ni Wakaba ang tabu skill ay mas lumalim pa ang pagkaunawa niya sa mundo at sa mga skill pero sa dami ng impormasyon na pumapasok sa ulo niya ay sumasakit na rin ito. Nalaman din ni Wakaba na malapit nang magkaroon ng isang kalamidad na maaaring makagunaw sa mundo kung wala daw gagawin na hakbang para pigilan ito. Kaya napagpasyahan ng bidang gagamba na siya na lang daw ang magliligtas sa mundo kaya dapat pa siyang magpalakas. Dahil dito ay naisipan ni Wakaba na kalabanin ang Araba Earth Dragon. Natakot naman at hindi makapaniwala ang iba pa niyang katauhan dahil napakalakas ng dragon na ito pero porsigido si Wakaba sa gagawin kahit natatakot din siya dahil kinakailangan niyang gawin ito para mailigtas ang mundo sa tiyak na kapahamakan. Hinahanap ni Wakaba ang nasabing dragon nang makita niya ang isang napakalaking python na nakita niyang napakataas din ng stats kaya nagpa siya ang bida na magtago muna. Balak na sanang umuwi ng gagamba nang mahulog siya kaya sinilip niya ang malaking ahas. Nagkita pala ang ahas at ang Araba Earth Dragon, dahilan para maglaban ang dalawang agresibong mga malalaking halimaw. Gumamit ng gravity magic ang malaking ahas, pero tumira naman ng spikes ang dragon at agad na kinagat ito. Nanunood si Wakaba habang ang ahas ay unti-unting pinapaslang ng napakalakas na Earth Dragon. At dahil dito ay nabighani ang bida sa lakas ng nasabing halimaw. Nang tapusin na ng dragon ang kalaban ay muntik na nitong matamaan si Wakaba, saka makikita ang napakalaking agwat ng kapangyarihan ni Wakaba laban sa Araba Earth Dragon. Samantala nakabalik na sa palasyo ang kagrupo ni Julius na si Hirens, na agad na nagsorry kay Lane dahil sa siya daw dapat ang nasawi at hindi ang hero. Pinakita ni Hirens ang isang balahibo ng Phoenix na may kakayahang buhayin ng isang beses ang sinumang napaslang na may hawak nito. Si Julius daw dapat ang may dala nito pero ibinigay daw ito ng hero kay Hirens kaya siya lang ang nakaligtas saka ikinwento ni Hirens ang mga nangyari sa digmaan. Natalo na daw ni Julius ang isang commander ng Demon Army nang biglang lumabas ang isang batang babae na nakasuot ng kulay puti. Bigla sila nitong inatake kaya nawala ng malay si Hirens at paggising niya ay ang kapa na lang ni Julius ang nakita niya. Dahil dito ay naisip ni Hirens na ginamitan ng kalaban si Julius ng Rot Attack kung saan magiging alikabok ang katawan ng sinumang mapapaslang gamit ito. At dahil nabigo si Hirens na protektahan si Julius, ay ang kapatid nito na naging bagong hero na lang ang bago niyang poprotektahan alang-alang sa kaibigan. Dahil sa nakita ni Wakaba kung gaano kalaki ang agwat ng lakas nila ng Araba Earth Dragon ay nag-grind siya sa mga palaka, at nang subukang gamitin ang bagong skill na Annihilating Evil Eye ay nasunog ang isa niyang mata pero agad niya itong pinagaling gamit ang Healing Magic. Nakakita pa ng dalawang Earth Dragon na magkasama si Wakaba kaya nilagyan niya na lang muna ang mga ito ng marka at nagpahinga na lang muna sa bahay niya. Dahil sa namarkahan din ni Wakaba sila Ronan ay alam niya na ang daan palabas ng kuweba, pero bago umalis sa lugar ay nais niya munang matalo ang Earth Dragon Araba na siyang namarkahan din ng gagamba kaya alam niya kung nasaan ang lokasyon nito. Dahil sa hindi niya matatalo ang nasabing dragon sa one-on-one ay nag-iisip na lang ang bida kung paano niya ito mauutakan. Nang may nakita siyang lugar na maraming mga hornet ay naisip ni Wakaba na dito kalabanin ng dragon pero habang nagpaplano ng strategy ay tinusok siya sa puwet ng isang hornet kaya agad niya itong sinaputan saka binalibag sa lupa. May isa pang nakaligtas sa detection skill ng bida kaya agad niya itong pinaslang saka naisip na hindi gumagana ang detection sa mga hornet dahil hindi niya iniisip na panganib ang mga ito. Nang matusok ang bida ng pangatlong hornet ay nagalit na ang gagamba kaya inatake niya ang mga ito na maning-manilang para sa kanya kahit na lumilipad. At saka sinanay din ni Wakaba ang Black Bullet bilang pagsasanay sa kakaharapin niyang pinakamalakas na dragon sa kuweba. Pagkatapos ay may lumabas na isang malaking hornet na natusok sa leeg si Wakaba pero illusion skill lang pala ito ng gagamba, saka nakita pa nito ang bahay ng mga hornet kaya pinaulanan sila ni Wakaba ng napakaraming Black Spears hanggang sa maubos ang mga kalaban at mahulog ang bahay ng mga ito. Mahihina man ang mga kalaban ay nagawa pa rin ni Wakaba na mag-level up pero wala siyang nakuhang honey kaya nadismaya ang bida saka nagpatuloy pa sa pagpapalakas. At dito na nga nagtatapos ang part 4 para sa series natin ngayon mga Lodi at kung nabitin ka ay pakiabangan ang susunod na part.
Sana ay nagustuhan nyo at mag-like and subscribe na rin kayo. I love you all. Chup chup.